So dito actually yung sa breeding nucleus namin, yung sa tilapia. At saka doon, yan, dito ang mass production namin. Dito na rin naka-house yung aming catfish. Kaya kumbaga parang pinaka-special na kuha namin itong native catfish kasi nga pagka-graduate ko, ito na yung parang ipinamana sa akin nung umalis kong professor ron eh. Kaya minintin ko. Ito si Kuya Ruel, siya yung Hello, sir. in charge ko sa catfish. So, andito pa rin ho tayo sa facility ng Freshwater Aquaculture Center ng CLSU or Central Luzon State University at kasama natin si Doc Carl Marx Quiazon, ang director ng FAC. At bagong topic po tayo ngayon, pag-uusapan natin yung native keto, native catfish. Kuya, ano pong pangalan ninyo? Ruel po. Si Kuya Ruel. Magandang umaga po. Ako po yung Siya yung in charge sa catfish. namamahala lahat about catfish. About catfish. Native African. catfish, siya na in charge dito. Ayan. Sige, Doc, puntahan natin. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Akala ko, yung native catfish ay yung pag natusok ka, yung masakit. Pero apparently, sinasabi mo, iba yun. Yes, iba yun. Kung titignan natin, yung Thai catfish tsaka native, pareha sila ng size. Ito po yung natin. Maliliit. Pareha sila maliit. Makikita sila kung hindi alam ng farmer sa batok. May difference. Halimbawa, titignan natin. Ayan. Kaya ko lang kung mapupocus itong batok niya. Papansin yung batok niya, walang patulis. Yung bungo niya. Pabilog. Yung bungo niya. Andito sir yung native din natin na klaro sir yung batok. Yan. Ito. Yan. Yan, batok. Ayan. Kita yung batok niya, yung Yan. pabilog, di ba? Yan. Yung African tsaka Thai, patulis sir yan, parang W. Meron ba tayo? Ito sir, yung mga juvenile sir natin na na African sir na matulis yung Sino ba dyan hindi magalaw? Yan sir, yan. Kung papansin niyo yung mga batok sir nito mga to, pwede ko kumuha ng isang malaki. Yes sir. Wala. Sir ako. Yung malaki. ibig mong sabihin, sir, yung batok niya, yung parang pinakabungo niya, parang may tulis sa gitna, tapos pa ganyan. Yun yung mga African tsaka Thai. African and Thai. Oo. Wala tayo, kahit isa lang po, makita lang natin. Yung sinasabi yung batok na kuhan. Yes, sir. Yan. Ito ba? Yan sir. Ito sir, ito yung batok niya. Ayan, patulis oh. Ayan, may tulis dito na struck, na bungo. Para siyang W. Ayan po, oh. May tulis siya rito, oh. So, parang pa ganyan siya. Ayan. So makikita mo yung native natin dito kanina, hindi siya patulis sir na ganyan. Ayan, oh, may tulis siya. Parang pa ganun. So yan. Kaya kung minsan, hindi na alam ng farmer yan. Pag sinabing batok, hindi na ma-imagine. Ang tinatanong ko na lang, pag natibubo ba kayo, masakit? Ay, opo, masakit. Ika, lalagutin. Atay na po yun. So, ano po ito? African yan. African to? African yan. African African, catfish. kahit na matibo ka niyan, hindi masakit yan. Pati native. Okay, tingnan po natin yung kabila. Itong hindi gumagalaw. Kitang-kita siya. Yung batok niya. May batok siya. Oo, pabilog. Yahon ko sir para So, ito po ay Native yan. native to. yes. Pero adult Well, native to. Yes, sir. Oo. Malikot nga lang sila ni kagaya ng African na siya na behave siya tahimik ito eh. May kalikutan lang. Malikot ang native. Opo.
Ang different, na-obserbahan lang namin, ang difference niya in terms of hardiness, yung African, very hardy. Yan po Siya kasi. medyo very prone siya sa sakit. Ayan, oh, bilog. Yan. Walang tulis. Apo, yan. Di, bilog siya pag ganon. Wala yung kanina yung may tusok dito. Apo, wala. Tsaka pansinin mo dito sa kanya dito, ayun, batik-batik na puti. May batik-batik. Batik-batik na puti. Lalo na pag siya ay nasa natural environment, dark, kitang-kita may guhit na yan, mga yan. Batik-batik na yan. Parang stripe na dot. Ito pa yung tibo niya, oh. Apo, yan po. Yung Thai. Masakit. Masakit, Oo, makatibo. masakit. Oo. So yung Lalagnatin ka pa. Yan. Mhm. So yung native natin. Hindi siya. Kaya pala nung araw wala naman nakakaalam na Thai pala yan o native pala yan. Lagi lang sinasabi pag natibo ka masakit. Yung native sabi nila. Dahil parehas silang maliit. Dahil Ganyan- parehas silang ganyan din maliit. talaga. Parehas din silang maitim pag nasa natural body of water sila. So only difference bilog, Yan. bilog yung bungo niya, yung Thai tsaka Thai at saka African. African may pa ganun siya. Yes. May pointed. patulis, pointed dito sa gitna. Yan pala yung native. Yung nandun na Ito, ano, native natin to. African. African to? Hindi po. Native, di ba? yan, Native yan. Native. Yan. Ay. Natakot. Siya rin ba yung hinuli natin kanina? Iba po yun, iba. So, yun na. So, na-identify na natin yung tatlong klaseng catfish meron tayo sa Pilipinas ngayon. Okay. So, yung native natin, sir, native, paano, talagang nasa atin yan? Yes. So, kumbaga, talagang siya yung talaga yung original na nandito sa atin na na hito. Hanggang sa na-introduce tong Thai or Bangkok, ika nila. Oo. And then, by 1990s, early 1990s, tong African naman. Yung African naman yung 90s. Okay, sir. Pero ngayon lang nagkaroon ngayon ng kumbaga dahil may industry na, so kumbaga ngayon siya na legalize Ito, sir, ano to? ang mga native sir yan. Native to? Oo, mapapansin niyo yan. Itim na itim siya. Bakit maitim siya? Kasi medyo dark yung Apo, yung yung dark kulay yung po paligid kasi niya, yung dark tubig, siya. tsaka yung Magda-dark tangke din siya. natin, ina-adapt po niya yung kulay. Ina-adapt yung mga bulan. Kaya ganun po yung kulay niya. Hindi naman pala siya bad yung size. Hindi naman, oo. Kaya lang, to reach that size, baka mga 6-7 buwan. Oh. Sa African, 2 months meron 2 na months, ganyan. 3 months. Meron na ganyan, oo. 2 months, 3 months nga, marketable size yes, na eh. Yes, sir, oo. Kumusta, 1.5, may shooter, mga ganyan na kalalaki. Okay, Doc, bakit nyo naisipan mag-research or i-conserve itong native hito natin? Oo, isa sir, talagang aim talaga dito is para maibalik yung native natin. Oo. Ang pinaplano nga sir natin dito, by next year, we're hoping na we can start yung restocking. Oh. Di ba sa ngayon, tilapia. Kaya lang, introduce nga yung tilapia. So, ang target natin ngayon is to bring back itong native sa ating bodies of water. Noong a decade na po, we have started yung restocking niya, kaya lang maliliit. Ang nakikita namin ngayon, dapat mag-restocking, pentel pen na yung katawan. Parang Mas chance malalaki. niya mabuhay is mas mataas. Pero anong advantage ng native hito versus Bangkok hito versus African hito? Malayong-malayo ang lasa. Mas masarap to? Hindi hamak na masarap sir ang lasa niya. Oo, kung saan pagka niluto mo yan, yung mantika pa lang niya pag inihaw mo, iba ang lasa niya. Malayong-malayo sa African. Malayong-malayo sa African. Kaya during noong time na ako ay nagma-masters noon, ang isang research ko dyan is hinhybridize ko yung native at saka African. Oh. Kasi Anong- African, pangit ang lasa. Yes. Native, masarap. Oh. So, naging resultant ng hybrid na to ay mas maliit siya kaysa sa African. Okay. So, nasa gitna siya. Sumarap. Yes, medyo sumarap siya. So parehas na traits Yes, somehow parehas na good mix trace niya. Na mix niya.
Okay. Actually, sa Thailand, ginagawa yan, yung hybrid na Yes, sir. African native. Actually, meron akong na-feature sa Thailand Mm-mm. na breeder ng catfish. Ang kanila, breed niya yung native nila, which is siguro yung Bangkok, versus Russian Hito. Russian Hito. Okay, oo. Ang lalaki! Anong tsura ng Russian Hito? Parang African? Iba? Iba yung tsura? Hindi ko aware doon sa Okay. crown eh. Okay, Hindi ko nakita. okay, But okay. sobrang laki. Times 2 siguro ng African or ano. Ang laki talaga. So, palagay ko, ang engine nila is may pasa yung lasa. Itong native. Malamang na mas Oo. malaki. Yes, yes. Oo, mas malaki. Ganon yung ginagawa nila. But yung hatchery na yon, ang main niya is yung yung giant mekong river fish. Yung kwan, yung Pangasius. Pangasius Oy, ba yun oo, talaga? yung mekong... Eh bakit ang lalaki? Yes, actually malalaki yung mga yan. Na kung sa pag ikukuan mo, halos malalaki yan. Eh bakit yung Pangasius nakakita ko sa Pilipinas ganito Ay, lang? maliit yan. Gusto sa pesya. Pero pag palaki mo sir, talagang malalaki yung mga yan. Yun yung tinatawag na nga ni Sir Oo Wesley nga eh, na parang- Cream Dory. Yan. Actually parang hindi ako makapaniwala na yun yung Pangasius. Yes, yes, Kasi oo. Kaya sa Mekong River, lalaki talaga. medyo inaalagaan nila. grabe. Pero pond lang din yun. Yes sir, oo. Sa Pispan yun. Na kung saan, kung tatanungin mo sa mga pesya, parang kala mo hammerhead shark eh. Pero Mekong yun, Pangasius sir yun. Sir, ano pa pang meron? Sir, mga fingerling sir namin ng African naman. Ato? Yung for benta na sir yan. Yung ano. Kaya kung pag magmamas produce kami, ganito lang din sir ang setup. Kung paano sa African, ganun din siya. Kumusta sir? Di ba yung African, perfect na yung technology Yes, ng yes, sir. hatchery, di ba? Yung kinukuha yung Yung testes. ng lalaki, Yes, yes. tapos Oo. imimix, di Yes, ba? Yes, yes sir, oo. Ganon din ba yung native? Sa native, ganun din. Pero dahil nga very limited at kukunti lang yung breeder, nanghihinayin kami na Patayin. patayin yung lalaki. Ngayon, nag-testing kami. Ngayon, ang ginawa namin ngayon is hindi na namin pinapatay ang lalaki. Okay. So, umubra siya. Na kung saan, pwedeng, meron pa rin yung induced spawning. Meron induced spawning. Kaya lang, nilaro namin yung dosage, yung lalaki ay wala, babae lang ang meron, kung kailan ipapares, kasi baka mamaya saksakan mo rin lalaki, hindi pa ready babae, papatayin lang niya. So, yun yung mga inoptimize namin. Kumusta ang percentage ng natural Sa breeding? natural, yes, sa natural spawning, base sa mga record namin sa hatchability, nagre-range from 50 to 70%. So, may time kasi na, ang nakita lang namin problema doon, na kailangan namin i-optimize ngayon yung sa breeding compartment namin is, pagka-release, may iba na hindi nasasabay ng lalaki. Yung iba, kinakain din ng babae o ng lalaki yung itlog. So yun yung mga challenges na nakita namin. Ngayon, nagdi-devise kami na kung saan may certain layer, no? Layer ng net. Na pagka-release, diretso sa baba. Doon sa baba. Hindi na makakain ng van. Hindi makapunta yung parents. Hindi na makakapunta. Oo. Pero yung I see. titingnan namin ngayon is mai-record sino ba sa lalaki ito ang nakaproduce ng mataas na fertilization. Kasi posibleng pinaris pala namin, maliit yung bayag niya. Or hindi siya ganun ka-fertile. Kasi hindi mo siya makikita physically eh. Unless ida-dissect mo doon, makikita kung sa isa lang ang testes niya. Kung minsan dalawa, kasi napakaliit pa. So, yun. So, in terms of percentage, malaki talaga yung yung ginagawang Yung usual na yung usual, stripping. yung stripping Yes, nung oo. Kasi yun talaga African. mailalabas mo yung itlog. Ito kasi, depende sa maturity ng itlog. Normal courtship kasi yung mangyayari sa dyan. Eh. Ang ginawa lang natin dyan is, hinisin natin yung maturity ng itlog. Tapos, natural courtship. Hanggang sa natural release sila. So yun yung nakikita ko na sa ngayon ay by early next year kukuha ulit kami ng mga broodstock from Palawan para at least mas marami-rami kami magamit ngayon na para sa mass production ng ating. Since natural yung breeding, sir, meron bang season ng breeding? Yes, ang Meron. Yes, ang karaniwang breeding season ito is rainy season.
Kaya pag Okay. rainy season, sasamantalahin na natin na magpaanak. Kasi pagka off-season, mahihirapan yung natural spawning. Okay. Pwede yung usual na silpin, kapatid Mm. lalaki. Mhm. Kaya lang, usually dito, ang kung kasi dito is pagka comparing breeding season tsaka off-breeding season, kung makakaisang tasa ka during breeding season, off-breeding season baka kalahati o 1/4 lang. Kaya nakakapanghinayang na magpatay ka ng lalaki, kukunti lang i-strip mo. During summer halimbawa. Oh, I see. Ito pa yung mga fingerlings na ba to? Yes, sir, ang mga fingerlings. So, ganyan din ang sistema sa pag-nurse namin ng native catfish. Meron ba tayong native catfish doon? Meron sir, nandun yung Pero- fingerlings sir natin. Oo. Meron? Mga ganyan din kalalaki? Mas malalaki sir ng konti rito ng konti. Ayun, Pwede natin makita. At Pwede, least kasi sir. African Yes, sir. yan, tapos yun African, doon sir. yung native. Yun yung huli namin paanak bago itong mag-amihan. Kasi pagka ganito, pis-pis na yung tiyan nila eh. Pero sir, kahit na through natural breeding, di hamak na mas marami kang mapuproduce sa native hito natin compared doon sa giant gourami. Ah, yes. Oo. Nag-set up kami, ngayon magsiset up kami yung pinakulan namin siya sa rice field, pero controlled. Ayun, oo. Kaya lang may mga naging issue kami sa survival, kaya itatry namin ulit para at least meron kami production na native, kaulan lang dyan, lalaki, at least meron mga succeeding na magiging future breeders na makukuha. Actually, meron din kami nakuha sa Kawan, sa Leyte, sa Sub-Basin. Pitland sir yun, Aha. sa Leyte. Na kung saan malalaki yung mga native na nakuha namin. Kaya ngayon, hiniwalay namin. Oh. Ano ba itong Difference niya. difference ng dalawa? May Yung unique- isa galing Yung isa Leyte, yung Leyte. isa galing Palawan, sir? Yes sir, oo. Pero kung titignan natin, parehas sila ng feature sa batok. Ah, okay. Oo. Kaya lang, genetically, baka iba ang, lalo na sa Palawan kasi isolated itong island. Yung ito eh. island. Baka mas conserve itong genes niya kumpara dito dito sa galing sa Leyte. Oh, sarap na. Sarap ng ulam natin ah. May paksiw. Paksiw ba? Ano bang ulam? May arte? Yan ba yung tilapia natin? Yung palaki natin. Ang palaki natin tilapia. Saan ba yung... Andun sir sa kabila, sir yung native sir natin. Doc, na-mention mo na yung purpose nyo dito sa native hito ay for conservation. Yes, sir. Kumusta? May ano ba? May market din ba ito? Hindi ba siya magko-compete doon sa nakikipag-compete doon sa African hito? Well, in terms of Africa, I think medyo hindi niyo maungusan siguro tingin ko sa Africa kasi kung sa growth ang gusto ng farmer, Oo, mabilis. Mas mabilis 'yon. Pero kung sa lasa, mas iba sir kasi ang nito, ang presyo dito mas mahal. Mas mahal. Mas mahal. Oo. Kung sa African, kung 100, ito baka mga 200 nakikitang, although maliit kasi ito mabagal. Okay. Ngayon, sa titingnan sir natin dito, merong sila study kami with the DOST ngayon na kung saan using native as bioturbator. Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin ng bioturbator, siya yun taga-bulabog sa ilalim. Aha. Kasi bottom dweller siya. Okay. Sa tilapia farming sir, kasi ang papansin mo sa tilapia farming, from the time na in-stock mo, hanggang sa ma-harvest, lahat ng dumi nila bagsak lahat sa baba. Okay. Kaya karaniwan sa mga tilapia farm, pinagbabawal na lumusong sa pispan pag malapit ng anihan. Kasi yung burok doon, pag napakan mo, sisingaw yung lason. Oh. Pati yung tilapia mo. Okay. May na-experience na kami mga farm doon na aanihin na lang, nakita yung mga isda nila, nasa baba, puro patay. Oh, I see. Ngayon, itong mga bioturbator na ito, along the way, from day one, lahat na dinudumi, nabubulabog nito mga hito. So, hindi nakukuha mag-accumulate itong lason sa baba. Oh. Yun sir ang ano. Kaya, So, parang polyculture ka na ng yes, hito sir, and tilapia, sir. Yes, oo. At indicator din yan Sir, na yung native pagkapangit natin. ng tubig, Ito yung native, oh. Yes sir, ito sir. native natin. Makikita ba dyan yung, Yes, sir, kita niyo yung makikita, sir. batik-batik sa stripe Ayan, may na? batik-batik siya. Yun, Ayun, oh, may stripe. ganun, may lines. Ah. Makikita sa kanya. Yan. May lines talaga siya. Yan yung lines niya. May stripe siya. Pagka nasa natural na medyo madilim, sir. Ayan, oh, kitang-kita yung stripe niya. First time kong makakita ng native hito. Ay, hindi.
Actually, sir, yung Thai din, Oo. pagka kinuha yan sa mga swamp area at maitim siya, meron din ganyan. May stripe May din. stripe din. Oo. Kaya pinaka talagang basis mo kung siya ay Thai. Yung head. Yung head at saka yung may lason ba. Yung may lason. Kaya sinasabi na nilang native na rin yung Thai kasi parehas na parehas eh. Parehas na maliit, parehas na maitim, parehas din may stripe. So yun. Oh, I see. Baba ko na po. Para ano na. So ang hatchery nito, gaano katagal ang gugugulin mo bago maibenta yung fingerlings? Sir? Dito sir, kung gusto natin mag-dispose ng Yung kanina, malalaki, yung malaki kanina. yung malaki, yung mga ganong kalalaki, no? Ilang months na to, Kuya Roel? 2 months na, sir. Oo, kita mo. 2 months. 2 months? Yes, sir. Yes, sir. Para 2 months. makasigurado kang survivor na. Kasi mura nga yung maliit, pero yung chance na survival niya mas maliit din. mababa din. Oo. Kaya nga sa African sir, ang suggested size na stocking mo dyan, mga 3 inches and above. O kaya yung mga kasing katawan man lang ng pentel pen. Kaya pag by next year, magre-restock kami, ang balak namin, mas lalaki pa ng konti dyan. Para may ensure kahit pa paano na medyo yung survival niya sa wild. So dahil mas matagal siya, mas magastos. Yes sir, oo, mas magastos. So mas mahal ang pakain. Mas mahal. Oo. Kasi mabagal sir talaga siya lumaki. So yun ang ano niya, Doc. Yun nung Kaya yung price niya, harvest, mas mataas din. mataas din. Oo. Kasi iba rin naman talaga ang lasa niya. Talagang yung iba, di bali magbayad sila ng premium sa premium fish, sa taste, at high price. So parang special market din. Yes, yes. Kasi yung mga negosyante lang talaga, Yes. mabilisan, mas i-prefer nila yung African. Yes. Actually, during that time, nung meron pang konting-konti dito, meron akong isang kakilala, tatanong sa akin, Sir, meron ka ba native? Kasi meron mga Chinese na gustong bumili. Gantong presyo, napakamahal. Okay, so Ay, naku, mayroon siya Oo. special segment Yes. talaga. Tsaka pag nalaman lang native yan, ay palagay ko kakagatin niya dahil talaga iba ang lasa sir niyan. Ang native natin at saka yung Bangkok catfish, parehas ang lasa? Hindi. Ay, mas masarap sa native. Mas masarap pa rin yung Mas Philippine masarap yung native. Yes sir, oo. Lalo pagka inihaw mo yan, medyo manilaw-nilaw yung kanyang mga yung tiyan niya, yung fats niya, kasarap sir niya. So yun. Yung iba naming kwan is ibinabaser namin sa Pispan eh. Kaya meron na kami mga ilang medyo malalaking mga first generation na mga native at hopefully kasi it will take more than a year man lang bago namin magamit. Kailan sir nag-start yung research niya? Actually, ito noong 2014 nakakuha ko ng research grant from NAST, National Academy of Science and Technology, $500,000 lang yon. Ang pinropose ko actually as part ng grant na yon is yung sa native catfish. So nagdala na ako dito noon at nakapag-mass produce na. Kaya nung bumalik kasi ako ng Japan, hindi namin nakala, hindi lang pala siya sumusuba sa tubig. Kahit na hindi against, no? Dumadali din pala siya. So nakawala siya sa mga drainage namin. Nung umapaw ang tubig, nakawala siya. Kaya nakita namin, halos nasa manhole lahat. Hindi mapapasok. Diretso na sa irigasyon. So nakawala. So noong 2018, nagpakuha ulit ako. So mass produce ulit. May instance naman na nagka-experience na halos yung ulo niya, tsaka katawan niya, naghihiwalay. Kaya nga medyo parang mas prone siya sa sakit. So yun yung tinitignan namin ngayon na issue. Ano ba yung dahilan noon? Karena pag malamig. Malamig, oo. Kaya nitong last year, kumuha kami ng maraming breeders. So marami na kaming enough. So nakapagpaanak na kami. Kaya meron na kaming stock ngayon dito, mga first generation. Ayun, so we're hoping by next year. Pero target namin by this year, kukuha ulit kami sa Palawan to increase our number. Okay. Doc, may mga adapters na nitong technology? Actually, sir, may naghahanap ng mga fingerlings. Ayun niya pa. Wala pa Wala pa kayo may bigay. Gagawin pa po muna ng breeder. Breeder pa. Just in case, kasi talaga wala na makuha ng sir dito sa Luzon na from the wild na ganyan eh. Wow.
sa Compalangs, talaga sa Palawan ka pupunta. So yun. So we're hoping na actually ang pinapangarap ko nga sir dito is itong bioturbator na to magsisilbing parang indicator na rin sa tilapia farming. Na kung saan delikado na isda mo, yung tilapia mo pag namatay hito. Kasi sila ang parang frontliner na nasa baba. Andun yung lason eh. Okay. Kapag sila umakyat ng gano'n o nakikita mong medyo may sugat-sugat na namamatay yung mga native hito mo, delikado yung tilapia mo. So parang Urgent Yes, harvest yes. ka na tilapia. Urgent harvest o talagang water exchange. Galing. So, yun. So magiging may purpose siya Yes aside sir, from, oo, para at least makita rin dahan-dahan na baka yung iba magsiship na from tilapia to catfish. Kasi ngayon, ang ganda sir kasi ito, kahit na hindi mo ma-harvest, di ba, during harvesting tilapia, may maiwan, nasa burak, may maiwan, maglalagay ka na ulit pa naman tubig. Eh kahit na maglagay ka ng similya ng tilapia, dahil maliit ang bibig niya, hindi katulad ng African na talagang malaking bibig. Tendency makakain niya yung i-stock mong mga So hindi niya figurines. basta-basta kakainin yung tilapia. Hindi sir. Sa luwang na yan at saka sa liit na bibig niya, so yung chances niya na makain niya is very minimal. Oh, I see. So ano po ang, 'di ba normally pag polyculture, yung isang species mauna, Yes. susunod yung isa. So sino mauna sa kanila? Si tilapia. Like for example, yung malaki sir dito kanina, Oh, pwede kang maglagay dyan ng swim up fry. okay. Hindi niya makakain yan dahil sobrang liit. Kaya Okay. kung maglalagay ka naman, kung ganyan kalaki ilalagay mo, pwede ka na maglagay ng mga size 24 or size 22. Hindi Na naman niya tilapia. kakain tilapia, ay yung hito. Pero pag medyo malaki-laki, palagay ko hindi na rin dahil maliit na yung bibig na tilapia eh. It's about mouth-size relationship Oh, sa I see. pag-i-stock mo. Okay. Ang daming purpose. Yeah. Nag-polyculture ka na, dalawa yung mga harvest mo. May anong tawag mo doon, sir? Indicator pa. Indicator mo pa Oo, siya. Yes. At saka siya pa yung nagsisilbing, ang ganda sir kasi sa baba, dudumi niya, pag gumalaw ng ganyan, nare-resuspend yung dumi, nabe-breakdown. So yung ammonia doon, nagagamit ng phytoplankton. So hindi nakukuha mag-accumulate sa baba. Mga breeders natin, Yes sir, andyan sir. Punta natin. sir. itong mga breeders namin, ang ganda ng hito, kahit na ilagay mo lang siya sa mga saan lalagyan, okay lang. Kahit na drainage area. Like for example, itong Dito sir, meron din sir dito ako nilagay dito eh, na lalaki natin. kumbaga sa kwan, nihuhulog-hulog na lang sir namin dito sa drainage area sir yan, yung mga tubig eh. Mhm. Andito lang din, sa dito, drainage sir, area, ito. Dito. Ito sir, dito yung mga native na ng breeders. Andito yung mga breeders na Yes, sir, native. yes, sir, Pero andyan. kakain ka sir pag ginagisa. Kukuha sir ako ng pinch sir. No? Oo. So hindi katulad ng giant gurami, dito sama-sama sila pag magpapanak, hahatak lang, hahanap ng medyo malaki ang tiyan para pwedeng ipalakin. Doon namin pinapanak siya, individual sa matangki na yan. Oo. Dok, ano yung nag-motivate sa'yo para gawin yung research ng native dito? Actually, yung isang motivation ko dito is yung sa conservation eh. Conservation ng ating mga endangered species, kumbaga. Yeah. Isa yon. Na kung saan, marami tayong mga puro introduced na species na di-displace ng iba. Hindi lang conservation, may aquaculture pa. Kaya hinahanapan natin ng purpose siya aside sa conservation, 2 birds in 1 shot. Yeah. Ayun yung mga breeders. Yung lalabas naman sir sila, yung mga May sir mga kumain. tilapia muna. Pagka na-sense nila yung tilapia kumakain, saka sila lalabas. Ganun ang Kung sa behavior nila. mahiya yung mga pamagkon yung mga yan eh. Kasi kadalasan kasi nila pag ganitong mainit, nandun sila sa lilim. Oh. Dito sa madilim na parte. Pagka ano sila. Yan. Nandito sila eh. Sa ano nito eh. Sa area nito na may ano. Pero nandun sila Gumagalaw sa ilalim eh. water hyacinth. Oo. Kasi mas aktibo sila lumalabas pagka medyo madilim na. Ganito kasing ano eh. Ang pagkain ng native hito, sir, Yung pa lang din sir. commercial feeds? Commercial fish na lang din. Oh. Meron na rin commercial fish for catfish. Meron na, no? Meron sir, Lumabas meron. na. Oo. Kaya kung ano available sa amin, kung pantilapia, floating siya, sige, better than nothing. May idea ka, Doc, gaano kalaki ang hito industry sa Pilipinas? Well, yung hito industry natin, napakaliit pa. Yung sa Africa na. Aha. Oo.
napakaliit pa. So kumbaga titignan natin is Ito naman konting-konti yung African. pa lang. At napakataas pa ng room for expansion actually sa Mindanao. Gusto nila yung mga tawag dito, yung native na hito. Oo. Ay, native, yung African na hito. Tatangan niya, wala Mainit. Opo, mainit po ron. Kaya ano po. Init. Opo. Mga kasama po mga sa Stepads, sa business. Ano YouTube ako? YouTube na. Maraming natututuhan. Pag-alaga ng hito, pag-alaga ng tilapia, ayungin, gulang. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.